Itong legislated wage increase, Mare. Oo nga, ito, kailangan ho natin talagang malaman yung iba't ibang panig, di ba? Tungkol pa rin dito para mas makabuo tayo ng mas matalinong, kumbaga, opinion. Desisyon. Oo, at Desisyon desisyon. Alright? Nasa linya po natin si Dr. Cecilio Pedro, ang presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCC. Ay. Ayan. Bago tayo magsisihan. Ayan. Good morning, sir. Dr. Pedro, Igan at Connie, kamusta na po? Ay, wala pa ba? Good morning. Good morning, sir. Yes, Connie. Ayan, kasama po si Igan. Good morning, sir. Iga. Opo, hi. kamusta na? Mabuti naman po. Buhay pa. Oo naman, tayong lahat. Oo. Reaction lang po dito sa legislated wage increase, 100 pesos na increase sa minimum wage ng ating mga empleyado. Yung maliliit na negosyo, sabi ni Senator J.B. Ayers ito kanina, hindi daw makakasama, baka magsara pa eh. Yung Pero mga syempre, more than mga 10 employees. yung inyong samahan po dyan, nahingan ba kayo ng Senado sa public hearing tungkol dito? No, we were not there. At least, maganda yung sinabi ni JB na yung mga maliliit hindi included. Yes, At yes. least about. Yung ang concern namin, yung mga maliliit. But having said that, sabi ko itong legislated, dapat yung sweldo, pagtaas ng sweldo, ibigay sa tripartite. Tripartite is the main, that was the reason it was created. So Yes. labor, management, and government can come together and exchange ideas. Diba? So hindi sayang kung mawawala sila. No? If you go through the legislation, hindi na kailangan natin yung tripartite. So we go back to the old days where we have to content. Mahirap makikipag-away. Dito kailangan magsama-sama tayo kasi para sa ikaunlad ng bayan ito, hindi naman para sa atin. Hindi ka ba nababagalan po sa action naman ng tripartite? Yun nga po, parang parating nababaril, nawawala ng so parang nawawala ng saysay. Mataas na ang mga pangunahing bilihin daw na presyo, hindi pa rin tumataas ang sahod ng manggagawa, Dr. Pedro. Alam niyo po yung sahod ng manggagawa is a function of demand and supply. Opo. As long as the demand is very big, maraming walang trabaho, kahit may minimum wage, papasukin nila kahit walang below minimum. Tatanggapin nila yung trabaho kasi walang trabaho Yun ang challenge natin di ba? So the key here is how to generate employment. Pag sobra-sobra yung employment, yung maraming trabaho, kulang ang workers, tataas ang sweldo. Hindi naman kailangan minimum wage Okay. Yun ang pag-isipan natin, how do we create jobs? How do we create industries that will generate jobs so that minimum wage will not be a factor already. Issue, oo. Kaya, I mean, ang gusto kong tulungan yung mga people with disabilities. Yan ang bigyan natin ng tulong. Yan ang bigyan natin ng minimum wage. At least sila may kapansanan nahihirapan maghanap ng trabaho So yan ang challenge ko and there's a misconception. I'm always for increase in pay and salary to our workers so that they can sustain their livelihood. Ang mahal-mahal ang mga bilihin ngayon. Totoo naman. Nakakaawa naman kung puro minimum wage lang ang binibigay natin sa mga trabahador. Okay, so okay sa inyo to. Yun. Okay po sa inyo tong 100 na increase na ito. Yung hindi okay sa akin is yung legislated. Kailangan pag-usapan. Mabagal o mabilis, di hanapin natin ng isang deadline na hindi dapat lumampas sa deadline. Diba? So we set a deadline. Ito, mag-decide kayo. Kung hindi, something has to be done. So kailangan we have to agree to a target. Usually we increase the salaries on May sa Labor Day. Yes. May 1, di ba? Nandiyan na yan naging tradition na yan like it or not. We have to increase. Okay. Diba? Bakit po, that's one area. para mas maganda siguro ma-detalye lang, bakit kayo hindi pabor doon po sa legislated? Kasi wala hong parang enough time to consult? Ano ho ba ang inyong nakikita? Yeah. The legislation is all about there's so many bills, to take care of. Ease of doing business is another. We are looking at power generation. Dapat dumaan na yung ma-approve na yung nuclear power kasi kulang yung power natin at napakamahal So that's cost of manufacturing
will never come out with high electricity rates. So interest rates, isa pa yan, ano? Taas-taas na ang interest rates from 2%. Now it's 8 to 9%. So Okay. maraming nahihirapan sa mga businessmen eh. Kahit yung mga 10 and above, nahihirapan din sila nga sa panahon nito. So our position is pag-aralan natin, let's ask the tripartite to sit down seriously. And they just increased last year by 60 pesos. So dadagdagan pa ng 100, yung 160 from 600, 160 is more than 20%. So the impact here is on inflation. Tataas na naman ang mga bilihin, ano? Oh, Babawi ipapasa ang mga manufacturer. Oh, tataas yan sigurado. So pag tinaas yun, sinong tinatamaan? Yung mga minimum wage Okay. earner. Sila din. At saka, sila din eh. At saka walang marami, they're only about 20%. 80%, marami pa sa kanila don't even have minimum wage, especially in the provinces. Ito pa naman ini-increase nila is across the board, including provinces. So lalo silang mahirapan sa probinsya. Pero So paano naman yun? No? okay, pero ang sinasabi rin ho nila, kapag ka nagkaroon ho ng increase, di ba, para nagkakaroon ng mas mataas na purchasing power, yung mga nagtatrabaho rin, mga manggagawa, at ito'y iikot lamang din sa ating ekonomiya. Ano ho ang inyong tingin dyan? That's one factor. As I said, yung the key here is production, efficiency. Job generation. Pag, job generation. Pag maraming trabaho ang available, kukunti lang ang trabahador, automatic tataas ang pay. Okay? Sa China, wala na silang minimum wage eh. So in many progressive countries, minimum wage is no longer a consideration dahil naghahanap ng tao eh. Okay. For any company, any manufacturing, the most precious asset or the most important asset is always the workers, the people. They produce, they will make or break the company. Yeah, Sa- sila ang sa ngayon- backbone ng bawat negosyo. Sa ngayon ho ba, Yes, Dr. Pedro, sa ngayon ho ba marami pa ring job opening po ba? Opportunities para mahanap nila? Yeah, I think their job opportunity is always there. No? Ang Okay. problema, yung mga skilled workers. Hindi mag-match. ang hirap maghanap. May Ang mismatch. hirap maghanap. Oo. May mismatch pa rin. Mismatch. Tama. Yung skilled workers, we're competing with outside forces, ano? Okay. Recruiters, ang dami. Kinukuha yung mga skilled workers natin eh. And to train a skilled workers, it will take years, ano? Okay. So from minimum wage, kailangan may training pa yan eh. So gagastos pa yung kumpanya bago maging skill. Pag naging skill na yan, kukunin ng mga competitors. Lalabas ang abroad. bansa. Oo, tayo ho ang nawawalan. Tayo ang nawawalan dahil there is not enough Okay. job opportunity. Hindi So, naman ano- kayang pantayan yung sahod ng ibang bansa. Hindi kaya. Malayo As of eh. now, kaya naman eh. Kaya Okay. naman kung talagang magaling. Ano? Hinahanap Okay. natin magaling talaga. So, my request is for us to train, to continue challenging our workers to Okay. be efficient, to be effective, to be skilled. Yes. Hindi So, lang yung unskilled. Okay? oo. Maganda yung nabanggit kanina ni partner Egan sa amin pong diskusyon with Senator JV na dapat talaga hong pagtuunan ng pansin na lagyan ng mga budget yung TESDA para sa pagpapaganda ho ng mga kumbaga Lalo training. sa probinsya. Yes. Ang daming skilled workers doon. Kayo ho, ano rin, is this something na nakikita nyo ho makakatulong din talaga ng husto? Tama po yun, na makakatulong yun sa TESDA, hindi lang sa TESDA. Hanapin natin kung saan tayo magaling. Alam ko yung mga marine, yung mga overseas workers natin, marami sa mga barko. Iyon. So, in engineering, yan. That's Okay. something that we can develop. Nurses. Kulang ang nurses natin eh. Totoo yan. Kulang dito, tapos kinikilala sa ibang bansa. Kaya nga. Kasi Talagang hinahanap ang sila. sabi nga, lahat halos ng Pinoy na magagaling at well-trained na nasa ibang bansa, no? At yung dito yung nagtitraining pa lang, hindi ba? Parang hindi naman natin minamaliit, pero syempre dahil nakikita na ho natin yung mga nurses sa ibang mga private hospitals, yung mga ibang wing nila sarado na dahil kulang sa nurses. Oo. Yun, tama yun. So let's focus on training and giving them the opportunity Okay. to work for a few months or a few years. Then we can give them higher pay. Hindi problema yung higher pay. Hindi problema. Oo. Basta magaling. Dr. Pedro, gusto ko lang marinig ang posisyon nyo or yung inyong chamber dito sa mga sinusulong ngayon na economic provisions, no? Sa ating saligang batas, yung amyenda dyan.
Yung as is po, may problema ba talaga yung foreign investment sa ilang mga industriya natin or hindi na kailangan galawin yan and with your help, no? Mabubuhay naman ang ekonomiya natin, Dr. Pedro. As of now, tuloy-tuloy pa rin yung investment. Ano? There are areas, certain industries were requiring huge power. They will not come and invest dahil mahal po yung kuryente natin. Ano? Napakamahal eh. That's one. The other factor is yung ano tawag niyan, yung ease of doing business. Ang daming lisensya Ang kailangan. dami. Red tape. Kanya-kanyang LGU, kanya-kanyang hirit eh. So nahihirap investors. Yan ang another concern which I raised to the President also. But to top it all, ano ba yung kailangan palitan sa economic issues? I have no idea. Kailangan sabihin nila klaro, ano? Para yung ang negosyante takot sa mga instability, hindi nila alam ano mangyayari in the future. Yun ang nakakatakot para sa negosyante. Kailangan stable sila para mag-finance sila dito. Oo, allergic sila eh. Pag Tama. sinabi mo papalitan, ano ba yung papalitan? Hindi palitan niyo muna bago ako papasok. Oo. Simple. Anong Diba? reaction ng Pangulo nung ni-raise mo yung 2 points na yun kanina? Like electricity at yung so maraming requisitos pa sa pag-apply Ease of doing ng negosyo business, dito. oo. Ano pong reaksyon? Alam niyo po yung para sa akin, yung pinakamurang electricity is electricity generated by nuclear power. Nuclear, oo. Nuclear reaction. Yan ang gusto natin na mangyayari. Kasi yung neighbors natin, lahat sila, they went nuclear eh. So, China, Vietnam, Indonesia, they're all going nuclear eh. Tayo na iwanan eh. Okay. So, it's the cheapest source of water, of energy for the long term. Okay. Cheapest energy is nuclear. Long So, term yan eh. so hindi cha-cha So, ang solusyon? Hindi, meron pa rin pwedeng palitan. Pero ano ba yun? Gusto malinawan. Kasi mas klaro, mas magandang Kasi suporta. sa ngayon, yan ho ang naririnig nating reklamo sa marami ho sa mga interview natin. Parang alin doon, anong papalitan? 'Di ba? Mas maging specific dapat. So yan din ho ang inyong hinaing. Ano? Kung may papalitan, alin doon? Hindi ba? Mas maging klaro. Kung papalitan, urgent ba yan? Nakakatulong ba yan o hindi? Yung pag-usap, Pero hindi naman nakakatulong. Bakit natin papalitan? ayun. Pero as of now, as we speak, ito pong mga nakikita natin, Malabo pa. nakakapagnegosyo naman eh, hindi ba? Kaya lang, yung 2 points na ni-raise niyo po kanina, yung masyado mataas ang ating electricity dito at yung ease of doing business ay may problema. Yung red tape. Oo. So yan po, dapat maayos muna sa I-address tingin mo na ninyo. yun. Oo. Yung digitalization, pinag-usapan, buti na lang ang presidente natin naniniwala sa digitalization eh. Oo Pero nga, kailangan oo. mabilis. Kailangan Yes. overtime. Yung mga 24/7, trabahuin natin yan. Oo. Para maging ayos na yung mga registration, yung mga lisensya, para tuloy-tuloy na yung investment. What did the Yun, president say po sa inyo nung sinabi ninyo itong mga ni-raise ninyo? Na open siya. Yeah, he's very agreeable and he knows our concern, ano? Kasi nag-uusap din sila with other foreign investors eh. And foreign investors also raise concerns to him, ano? And alam niyo, kaya lang minsan yung issues medyo hindi himay-himay mo. Kasi kung isip kalaban mo yung mga local governments, politics yan eh. Mahihirapan sila pagdating ng eleksyon. So, yun naman ang concern. Yun ang alam niyo yung China, pag sinabi ng taas, ito gawin mo. Gawin nila. Gagawin. Kung tanggal. Dito hindi pwede. Elected officer. May demokrasya pa rin kasi. Demokrasya. So, Okay. meron tayo. Yan. Dr. Pedro, last point na lang. Ang ganda nitong ni-raise si 2140 eh. Parang wala na daw hubang gusto magtrabaho ngayon dahil lahat sila ay nasa social media na at kumikita ng malaki. Parang boss na sila sa sarili nilang ano ba 'yon? Account o kumikita na eh. Apektado ba yung ating industriya doon? Apektado in the sense that there's a new approach to marketing. Bago na ngayon eh. Dati yung marketing is just TV. Ano ba? Opo, Radio. Ngayon, there is another element which is social media. Iyan ang pinupuntahan ng mga new generation. Millennium ba ang tawag niyan? New generation. Wala na sila sa television. Wala na rin sa radio. Puro social media. Pagising nila. Anong binubuksan nila? Hindi. Yung cellphone nila. Nasa social media na sila. Buong araw na ito.
So, yan ang challenge natin. Mm. The new generation is now into social media. Ang chamber So, ho ba nag-a-adjust doon? Kayo rin, doon na kayo? Oo, kahit hindi pwedeng wala eh. Kailangan mabilis no? Makikisabay Pwede. talaga. Oo. Oh, no choice tayo dyan eh. So if you want to be relevant, you have to go with the times, which is in social media. So Alright. we're also interested. So kami dito sa Federation, nagdi-digitalization na rin kami. Oh. Gusto namin po digitalize para mabilis ang reaction, para real time, hindi yung news balita bukas mo pa malalaman sa Ay, correct. television. Oo. Hindi pwede yun. Ay, Dr. Pet, naku, ang sarap niyo pong kausap. Marami kaming natutunan. Thank you, sir. Parang gusto ko na magtayo ng sariling negosyo. Salamat po sa inyong mga insights. Kaya ninyo yan. Sige, sir, I encourage tawagan people namin to go. kami. Magtatawagan Kailangan tayo. bumaba lang ang kuryente at bawasan ang mga Red tape. permit. Oo naman, di ba? Ay, thank you so Thank you, much. sir. Kinikilingan.